Bumalik tayo doon sa ating mga dati nang napag-usapan. Meron talagang mga hindi pagkakaunawaan dyan. Nakakalungkot yan. At talaga naman, ang isa pang pinaka nakakalungkot sa lahat is yung kumalat na naman yan sa social media. Diyos mio. Sige, pag-usapan natin ng bahagya yan. Okay, ganito kasi nangyari. So, syempre, birthday ni Alvin. Birthday ni Alvin. Si Alvin okay na sa kanila before. Banas silang lahat kay Alvin, pati kay Alvin nadadamay. I understand siguro si Aldo, hindi ko pa masyadong na-meet, hindi ko din masyadong nakausap na or nakita pa ng matagal yung si Aldo. Nung event kasi sobrang busy nila, so wala kaming chance para makapag-usap, makapagkwentuhan. Pero kami ni Alvin, we are in constant communication. Nakakapag-message tayo. And personal din tayo nagpasalamat sa kanya sa sobrang na-appreciate nga ni Banat Bay yung ginagawa ni Alvin. Binigyan pa nga, niregaluhan pa nga siya ni Banat Bay ng ng mic. And happy birthday Alvin, di ko kasi alam talaga, kung alam ko lang niregaluhan sana kita ng Ferrari. Yung Ferrari na tsokolate. Para at least yung isang may Ferrari dyan na kahit minsan di naman niya dinala. Sana man lang may magkaparehas kayo ng sasakyan, naka-Ferrari kayong dalawa. But anyways, mga bossing, I tried to talk to yung mga faction dyan because ang gusto ko sana, alam mo, ang ganda-ganda ng samahan dyan sa Dahig. Ang ganda nung bayanihan. Araw-araw, kahit walang bumibisita na Duterte, nandiyan sila, kumakain, potluck. Nakakatuwa, mga bossing. At sana ganun lagi. Kaya lang, problema, hindi laging ganun. Kasi meron talagang mga tao na hindi magkakasundo. And siguro, ganyan tayo mga Duterte supporters, sobrang tatapang natin. Hindi natin kayang i-contain yung negative feelings natin sa kapwa natin. Kaya inilalabas natin. Problema, minsan kahit naka-live, nag-away-away sila. Wala namang issue dun. Ako walang issue dun eh. Wala akong issue dun. Wala rin akong issue kay Harry Roque. Si Harry Roque syempre bored dyan. At yun lang din ang pamilya ni Harry Roque dyan sa The Netherlands, dyan sa The Hague. Yang mga araw-araw na kasama niya na yan, yan ng bakla na yan. Patay gutom yan, araw-araw nakikikain kay Harry Roque. Yan, may mayaman bang ganyan? Ako nga, hindi mayaman, di ako nakikikain araw-araw eh. Walang buhay. Diyos ko po, araw-araw ganun lang ginagawa. Tas putang ina, kinutya pa ako, sabi sa akin, wala daw akong trabaho. Tanga. Gago, hindi ko na kailangan punta sa ibang bansa para kumita. Dito pa lang sa Pilipinas, putang ina, kumikita na ako. Hindi ko na kailangan pumunta ng ibang bansa para lang kumita ng pera. Pumupunta ako sa ibang bansa para magwaldas. Ano ka ba? So yun nga syempre si Harry Roque, syempre rin yan, emotional din yan dahil biktima yan ng oppression ng gobyerno to, katulad din natin. Katulad din ng iba. So, birthday nito ni Alvin. Naka-live si Alvin, so pinasasalamatan si Alvin, niregaluhan pa nga si Alvin ng mga hinandaan pa siya. Hindi naman lahat yun kay Alvin, pero nagganon lahat kasi nga birthday ni Alvin, may mga cake pa. So it was supposed to be a happy day. Tapos biglang may nagwala na, may nagalit na, hanggang sa si Harry Roque na damay na. Pero ganito kasi yan, ganito yan kasi meron daw pinost itong si Aldo na ikinasama ng loob nila. Putang ina niyan. May pinost si Aldo na ikinasama ng loob nila. Alam ninyo, ganito yan. Sa mundo ng social media, kung sino ang pikon, yun ang talo. Kaya nga sa pagkakataon na si Vice Ganda ay inasar si Pangulong Duterte, tapos gigil na gigil tayo lahat. Somehow, nananalo siya doon. Bakit? Kasi yun talaga ang gusto niyang mangyari. Ang gustong mangyari ni Vice Ganda, magalit sa kanya ng tao. Sabi ko sa inyo, parang yan si Rendon Labador. Si Rendon Labador, mga bossing, hindi yan siya parang nagko-content para sa kabutihan.
Nagko-content yan para inisin kayo, manood kayo sa kanyang vlog, mag-comment kayo ng negative, wala siyang pakialam, pinakinabangan niya kayo. Hate views ang tawag doon. Ganyan din kay Wise Ganda dahil palaos na yan. Kailangan na niyan ng panibagong iskandalo. So hate comments, kahit engagement yan, tataas ang engagement niya dahil sa mga comments ninyo. Alam niyo, sa bashing, kaya nga ako, sabi ko nga sa inyo, hindi ako napipikon sa bashing. Kasi nga, once na napikon ka, ibig sabihin, apektado ka, at pag apektado ka, nanalo ka. So, let's say for example, ito si Aldo. Nag-post ng something si Aldo na hindi nyo ikinatuwa. Sinong nanalo? Si kayo o si Aldo? Di nanalo si Aldo. Diba? Kasi nga nainis kayo ni Aldog. Ni Aldo. Aldog tawag namin doon si Kasi yung meron doon sa Mobile Legends si Aldous. Oo, minsan may gumagamit doon na magaling, may gumagamit na maganda. Na bobo. Pag bobo yung gumagamit ng Aldous na yon, ang tawag ko doon Aldog. Hoy, Aldog, punyeta ka. Patalo kang hayop ka. Ganyan sa Mobile Legends. So, going back, mga bossing, tuwan-tuwa ngayon to si Aldog. Kasi napipikon yung mga dapat mapikon sa kanya. Ito naman mga napipikon, galit sila kay Aldo, pero nakafollow sila kay Aldo. Nakikita nila yung mga post ni Aldo, yun na nagpapainit ng ulo nila. So sinong talo? Katulad ko, inaasar ko yung mga kawatan sa gobyerno. Kapag napikon sa akin yung mga kawatan sa gobyerno, dinimanda ako, puta tuwan-tuwa ako. Kasi I got into their heads. Diba? Nasaktan ko sila. Yun nga ang gusto natin mangyari, masaktan sila sa mga pinagsasasabi natin. Yung iba ang ginagawa, dinededma tayo or ina-unsubscribe tayo or ina-unfollow tayo para hindi nyo na marinig yung kahayupang ginagsasasabi ko tungkol sa kanila. Ganun yun, it is your choice. Kung ifa-follow nyo pa rin yung tao pero inis na inis kayo sa kanya, puta chismosa na kayo niyan. Pero kung inis kayo sa kanya, tapos tinanggal nyo yung hindi nyo na nakikita yung mga post niya, hindi kahit anong sigaw niya, hindi nyo nalalaman, hindi kayo nagagalit. Malalaman mo sa ibang tao. Uy, sabi ni Aldo, ganito ka daw. Ganun ba? Bayaan mo siya. Putang ina, in-unfollow ko nga siya, sinabi mo pa sa akin. Diba? Life is simple. Mga ma'am, sir, life is simple. If you hate each other, don't be friends with each other. If you hate each other, unfollow each other. If you like each other, di love kayo dyan. So eto na. Eto na, putang ina yun, biglang may mga handang humba-humba dyan. Ayun na. So nag-react na si mukhang inalipusta yata si Harry. Ayun naman, pakabastos nyo rin naman kasi. Siyempre si Harry kahit naman papaano may posisyon yan sa gobyerno, may posisyon yan sa gabinete ni Pangulong Duterte. Kahit papaano, respeto, bigyan naman natin ng respeto. Kumbaga sabi nga, i-accord naman natin ng respect. Kasi kahit na sabihin natin hindi natin siya gusto, hindi tayo magkasundo, irespeto pa rin natin. Kasi tumulong yan sa pamahalaan ni Pangulong Duterte. Okay, so kung ano man yung mga personal na away ninyo, just keep it to yourselves. Huwag na natin dadama yung iba. Hindi perfecto si Harry. Maybe Harry is bored. Harry is frustrated. That's why mainit na ang ulo niya. That's why I'm also calling for Attorney Harry na ikaw naman yung pinakamatanda dyan, ikaw naman yung pinaka-professional dyan. Sana, be the bigger person. Wag mo nang pinapatulan to mga bata na to. Diyos ko naman. Marcos levels na yung mga kaaway mo tapos nagpapa-apekto ka kay Aldo. Ba naman yan? Sir. Wag mo nang masyadong pinagpapapansin yan. Just focus on something na makakapagpasaya ng puso mo. Yang mga stress mo, kain ka ng humba tapos nagpapa-stress ka, baka mamaya atakihin ka sa puso dyan. Sasarap pa naman ang pagkain dyan. Minsan may lechon, minsan may mga sapin-sapin, iba-iba, minsan may mga paksiw. Sarap dyan. Grabe, may bulad pa nga dala si
Danggit-danggit pa si Ate Stella na dala nung nakaraan eh. Oh, I mean, sa akin lang, sana matanda ka na, huwag ka nang nakikisali sa ganyan. Kung na-offend ka sa ginagawa nila, huwag ka na magpunta dyan. Oo, magpunta dyan. Lagi naman yung mga nandiyan dyan, lagi rin naman nasa bahay mo eh. Oo, okay, o kaya magtayo kayo ng sarili yung Duterte Street. Ay, para hindi na kayo magkita-kita dyan, di ba? Oh, para lang everybody happy kasi nakakahiya talaga kasi kita ninyo meron na namang balita tapos ang pinalalabas nila nag-aaway-away kayo dahil sa humba. Di ba nakakahiya? Kahit alam naman natin na mas malalim doon yung pinagmulan, yung ibang tao na hindi nakakaalam, himbis na makakuha tayo ng simpatya, na-turn off. Sasabihin, puta ganito ba kalibre talaga nitong mga to? Mga, putya, pati ulam, pagkain, pinag-aawayan na. Oh, hindi, papaliwanag ko Papaliwanag ko. Oh, kasi ang sinabi ni napagbalingan kasi noong post ni Aldo, yung napagbalingan si Alvin dahil si Alvin nandun nagla-live na nahimik yung tao eh. Oh, so ngayon si Alvin nagla-live doon, birthday niya eh, syempre, araw niya yun eh. Oh, di ngayon, siya ngayon napagbalingan. Ito naman si Harry, ba't mo naman pinagbalingan si Alvin? Nagbibideo lang yung isa ron. Oh, sabi kasi nito ni Harry, Alvin, sabihan mo yung kaibigan mo, ha? di ko ano-ano yan eh. Bakit mo ko utusan na sasabihan ko siya? Ikaw magsabi. Oo. O ngayon, kasi sinasabihan naman daw niya, mini-message naman daw niya, take down mo na yan, o ganito ganyan. Tayo na araw ko to, asikasuhin ko pa kayo. Birthday ko to eh, tapos utos-utusan nyo ako. Siyempre maiinis ako. O ngayon, let's say for example, si Alvin, alam niya yung mga galawan ni Aldo. Ano naman, ang problema niya nung araw na yun, nandoon siya to be with you guys, to celebrate. At dapat masaya lang kayo nagkakainan. Nadamay pa siya. Oy, sabihan mo yung kaibigan mo. Ha? Sabihan mo yung kaibigan mo. Nag-isa pa siya. Sa tingin mo, tama o mali yung ginagawa ng kaibigan mo? Kung ako yun, hindi ko alam. Kung tama o mali ginagawa niya, hindi naman ako ang tatay at saka nanay niyan. Hindi naman ako nagpapakain sa kupal na yan. O hindi bayaan mo siya kung anong gusto niyang gawin sa buhay. Putang ina niya, kung apektado ka, di magsuntukan kayong dalawa. Ba't ako dinadamay mo? Di ba? O ngayon, sinasabihan ni Harry si Alvin na sabihan mo yung kaibigan mo yung best friend mo. Hindi ko best friend yan, dito ko lang nakilala yan eh. Hindi ko best friend yan, ang best friend ko na sa Pilipinas. O hindi ba, best friend mo yan, kausapin mo. Sabihan mo, ganito, ganyan. At parang nagkaroon ako ng responsibilidad sa'yo. Ngayon, binalik ni Alvin yun. Sir, teka, hindi ba ang dami rin naman sinasabi sa akin masama ni Marlica? Ang dami rin niyang inaaway-away dyan. Di ba mali din naman yun? Ba't hindi mo masabihan? Di ba sabi mo dati, hindi ko masasabihan yan si Maharlika, may sariling buhay yan eh. Yun naman pala eh. Si Aldo may sariling buhay din. Bakit kay Maharlika nag-a-apply yung logic na yun? Bakit kay Aldo at kay Alvin hindi? Mali yung sinagot ni doon. Mali yung sinagot ni Harry Roque doon na Alvin, bata ka pa kasi. Anong bata? Anong koneksyon ng bata? Kung ikaw hindi mo kayang sabihan si Maharlika, bakit mo ako pinipilit na sabihan ko si Aldo? Parehas ko, may buhay din yan. Hindi naman nasanggol yan. So kung ano man yung ginagawa niya, hindi naman niya ako tinanong tungkol dun na Alvin gagawin ko to Diba, ginawa niya yun on his own. So, excuse me. Bakit ko sasabihin yun? Bakit ko siya pipigilan? Kung ikaw nga, hindi mo kayang pigilan si Maharlika sa kalukalukahan nun. Hindi ba ganun sana? Maganda yung tanong ni Alvin na hindi nasagot ni Harry Roque. And, let's cut the chase. Kahit na tayo personal, alam natin yung mga nangyayari dyan, Diyos mio, yung ibang tao hindi alam. At tingnan ninyo kung ano yung mga balitang kumakalat sa social media ngayon eto. Nagpapastos na siya sa mga tao dito sa Duterte. Nag-i-enjoy yung mga tao dito. Siya nung gumagawa ng gulo.
Ayan ha. Kilala ko tong nagsasalita na to. Magkausap nga kami kanina eh. Nag-usap nga kami kasi hindi ko nga daw alam kung ano yung dahilan. Sabi ko, alam ko kung ano yung dahilan ng away nyo dyan. Sinabi nyo yan sa akin eh. Nag-usap-usap na tayo tungkol doon eh. Ang punot dulo nito, si Aldo, mga posts ni Aldo at napipikong kayo sa post ni Aldo. Binibigyan ko kayo ng solusyon. Simple lang. Isang step lang. Hindi. Actually, mga 2 step. Click nyo yung profile. Click nyo yung 3 step pala. Click nyo yung profile. Click nyo yung 3 tuldok. Nakalagay doon, unfollow o kaya block. Pag binlock niya na, wala na. Ngayon, si Coco Locoy, nabibisit kayo kasi si Coco Locoy nagre-reshare. Ganun din. Click Coco Locoy, 3 dot, block. Tapos, ang problema nyo, mantakin mo, nandiyadyaan kayo. Wala yung tao dyan. Tapos, inilagay nyo yung tao dyan para inising kayo. Inilagay nyo yung tao dyan sa isipan nyo para mabisit kayo. Buti pa to si Ate Cecil. Nakita niyo si Ate Cecil? Yang naka-spaghetti na pula. Alam nyo kung bata-bata yan, baka inuwi ko sa bahay yan. Crush ko yan eh. Bait niyan. Bait niyan, Tita Cecil. Sarap ng kain niya ngayon, tingnan nyo ang nangyari. Tawagan mo kasi. Hindi ko matawagan kasi binlock ako. Ate Cecil, nakukuba ka na. Kubang-kuba ka na. Suot-suot mo na naman lahat ng mga kadena mo. Walang ya talaga si Tita Cecil, talaga lahat ng mga ginto sa Switzerland sinuot na. Kaya kung gusto niya maggulo sa Duterte, ito, basahin nyo yung post niya. Ayun, tingnan mo. Basahin nyo yung post niya. Wala dyan yung tao. Nag-post yung tao na iinggit sa inyo, hindi siya makapunta dyan dahil galit kayo, ang saya-saya nyo. Mantakin nyo na control niya yung isip ninyo. Sinong talo? Kayo, siya ang nanalo. Nandun siya sa kung saan man siyang lupalop nandun. Pinagtatawanan niya kayo, hutangin na galit to. Nag-post ako, apektado yung mga kumag. Hindi ba? Kayo ang talo. Hindi siya. Ang masaklap nito, ginamit ngayon ng mainstream media. Ang pinaggagawa nyo dyan. Proud ba kayo niyan? Diba? Hindi nakaka-proud. Binababoy tayo ni Aldo. Binababoy tayo ni Aldo. Paano? May nagdala ba siya ng baboy dyan? Tumae ba siya sa plato? Yung ulam ba kinamay kamay niya? Wala siya dyan. Mantakin mo ha. Ako si Aldo. Nakita ko kayo doon. Ay, ang saya-saya nila. Nagkakainan sila sa dahig. Aasarin ko sila. Sasabihin ko, hoy, mga patay gutom. Sarap ng kain nyo ng humba. Takingin sana kayo sa puso. Alimbawa, gaganon ako. Hindi ba tapos maiinis kayo? Makikita ko sa mga live nyo. Inis na inis sila. Sinong nanalo? Nanalo si Aldo. Pinababayaan nyo si Aldo to get into your heads. Pinababayaan nyo si Aldo na sirain yung mga araw ninyo. Sinong nanalo? In the first place, ginawa yun ni Aldo para sirain ang araw nyo. True enough, sinira nyo nga yung araw nyo. And hitting 2 birds in 1 stone, hitting 2 birds in 1 stone. Bisitin kayo. Pangalawa, i-expose si Harry Roque. Na si Harry Roque dahil mabilis mainis. Hindi ba ganun ang laban dyan? Halimbawa sa basketball, di ba inisan para mawala sa focus? Asaran para mawala sa composure? Si Harry Roque lost his composure. Anong nangyari? Nagyayak-yak si Harry Roque dyan. Anong itsura nun sa ibang tao? Lalo sa mainstream media, iti-twist nila yan eh. Tayo, magkakakilala. Kaya natin bukas, okay na ulit yan. Pero sa media, hindi. I-hype nila yan. Si Harry Roque, putya nagalit dahil sa humba. Inubos yata yung humba kaya gustong bayaran na ng buo yung humba. Di ba ganun ang lumalabas? Pinagtatawanan kayo ngayon dahil dyan. Sino ang nagwagi? Yung nang-aasar o yung naasar? Talo yung naasar kasi nagpaasar ka.
Sabi nga nila, walang manloloko kung walang magpapaloko. Buti pa to si Ate Alice. Kain ng kain. Oh, pucha yan. Humba ba? Puta, lahat ng humba, nilunok niya, oh. Ayan, may naka-screenshot na lahat sa ginagawa niya. Bakit hindi na lang siya magpunta dito para mag-enjoy? Ano ba yan? Ano tinan mo, bakit hindi na lang siya magpunta dito para mag-enjoy? Tayo na yung wala nga siya dyan eh. Nabibwisit kayo, di lalo kung nandiyan dyan siya. Baka nagkaroon ng batuhan ng plato dyan. Ayo talaga, oh. Kalma lang kasi. Focus lang. Kung ano yung celebration, focus lang doon. Kung si Duterte, focus lang kay Duterte. Ang dami-dami nyo kasing iniisip. Kaya yan, oh, tinan ninyo. Yun Oy, talaga Ate gusto niya, Alice. kahiyaan? O sige. Tama na, Day. Kumakain tayo ng maayos dito. Ano ba yan? Lahat na lang ba? Hindi, alam niyo, naintindihan ko to si Tita eh. Hindi ko na sasabihin yung pangalan. Naintindihan ko kasi very emotional talaga ang mga Duterte. They cannot handle the emotions. Bago lang sila eh. Tayo tagal na natin nakikipaglaban eh. Sila ngayon pa lang, so they cannot handle emotions. Kaya sabi ko nga sa inyo, nandiyan nga ako sa dahig, nakikita ko may mga nagduduroan pa dyan. Hoy, ikaw! Oh, promise. Pero sabi ko nga, bago pa tong mga to, and hindi pa nila alam paano i-manage, i-handle yung kanilang emotions. Kaya pinababayaan lang natin. Pero pagka ganito, pinick up na ng media, ay ko nga sa inyo, baka mamaya yan, palayasin pa kayo dyan. O di lalo na, nga tayo lahat mga supporter ni Pangulo, baka mamaya within the perimeter, pagbawal kayo dyan, yari tayo dyan. Issue sa kanya? Tsaka sinong nag-share doon sa kay Aldo? May nag-share? Wala bang nag-share? Mayroon. I think let's discuss this now. Let's discuss this once and for all. Ayan na, salita na si Harry, let's discuss this once and for all, patay. O, naging discussion na. Live. There's no nag-share. Kasi may nag-share. Walang nag-share. All is Ito si Ate Alice, kumakain na, tinutok pa. Oh. live. Are you defending Aldo in the post? No, I never. Ganito yan. May nag-picture to ni Aldo pagkatapos siya yung nag-share doon sa kay Ukoy. Siya nag-share tapos may caption siya mismo. Kokoloko, ito, ang laki na ng problema mo, ha? Kokoloko, yung layo-layo mo, nang bibisit ka sa dahig, ha? Ayan yung putang inang bakla, nakita niyo yan, yung floral yung suot. Ayan yun, puta lalakihan ko. Buti na lang nakita kitang hayop ka. Ayan, oh. Oh, lalakihan ko lang. Oh, putang ina yan, oh. Okay, na may Ferrari yan, tingin mo. Ayan, oh. Yan floral yung suot, oh. Oh. Yan yun. Putang ina, sa tingin mo mayroong magkaka-Ferrari. Baka yung logo ng Ferrari, yung mukha niya, kabayo eh. Oh, tingnan ninyo. Huwag ina niyan. Meron daw siyang 32 million sa kanyang ayan, oh, pucha yan. Oh, ayan, nasa balikat ko yung mukha, oh. Tangina, gigil na gigil, oh. Sa tingin mo yung mukhang ganyan, may Ferrari yan. Tanginan to, nagkaroon lang ng sasakyan, eh. Feeling niya, naka-Ferrari na siya, oh. Mukhang gigil na gigil pa si Bakling, oh. Mukhang inubos ni Harry yung humba, hindi nakakain si tanga, oh. Oh, pucha yan yung mukha na yan. Tayo na yan yung, tamantakin mo yan yung mga alipusta sa atin. Sasabihin na hindi daw tayo Duterte, manggagamit daw tayo. Okay na ginantong inutil na to. Walang silbi sa buhay ang hayop. O sige, diretso natin, ha. O, ayun, nakatinan mo pangalan, pangit to. DDS celebration sa Hague na uwi sa sigawan. Ang saklap. O sige, diretso. Vlogger na taga Manila. No, I think, no, this is my appeal, ha? This is my appeal. I'm sorry that, May satanas talaga. this is my appeal, ha? Some things are right, some things are wrong. You Yan na, yung appeal. Hindi, tingnan natin, ha. Pakinggan natin yung sasabihin ni Harry dito. Sir Harry, pakinggan lang namin. Re-react kami, ha. Siguro naman you can, tawag dito, yung constructive criticism, ha? Hindi, okay, opinion. Siguro naman, you are an advocate of freedom of expression. So, I hope you will understand kung ano man yung magiging komento namin dito. Diretso. need to take a stand against wrong. Alvin, you're the best friend. Take a stand. Yun, no, patay tayo dun. Binigyan mo ng biglang responsibilidad yung isa. Alvin, he's your best friend. Take a stand. Ha, teka, putangin na birthday ko.
Oo. Oo nga. Ako din nagulat eh. Kaya na yung may birthday, biglang-bigla. O tapos mo kumain ng handa niya. Kumain ka ng handa eh. O tapos biglang, hoy, ikaw. Utangin na mag-usap nga tayo. Teka, handa ko yung kinakain mo. Birthday ko, celebration ko. Handa ko yan kahit hindi ako nagluto niyan. Sasama ka dito, okay? Anong kasama siya? Nandiyan, oh, sa bagay, kasama siya. Nandiyan siya. Birthday Lahat ng mo pa tao naman. ilang sa'yo because of your association with him. There's good, there's bad. There's correct, there's wrong. Okay? Hindi ko alam kung ano pang pinost niya, pero ako yan siguro, no? Ikaw, sir. Ano na Ayun, ako yan siguro. Hindi ko alam kung ano yung pinost niya. Eh Harry, hindi mo naman pala alam kung ano yung pinost. Ba't nagre-react ka? Sana tinignan mo muna yung post bago ka nag-react. Abogado pa naman tayo. Tapos, tingnan mo yung post. Tapos, ako nga to. Awayin natin, ganun. Eh, sinabi mo, hindi ko alam. Pero, anyways, awayin na rin natin. Eh, hindi maganda yun. naman nakasulat? Sabi niya, nagsaya ka sa humba. Kung kinakain mo na yung humba nila. Oh, yun lang pala. Nagsaya ka sa humba, kinakain mo yung humba niya. Eh, kinain mo naman talaga. At sinabi mo, oo, masaya talaga ako. Takin na, sarap eh. Ba't ka magagalit? Ikinain mo naman yung humba. Nagsasaya ka naman talaga sa humba. Ano masama ron? Pa spaghetti. Mami, can I pay for the whole humba? Ako naman nagluto Oo nga eh. I'll pay for the whole humba. I'll pay for the whole humba, ha? Yung I'll pay for humba the ako whole humba. nag-sponsor sa humba. Oh, Huwag pero yung ganito. pakialaman ha. No, wait. Oh, wag niyong pakialaman si Tita Cecil nag-sponsor ng humba. Walang iya, oh. Para sa lahat yan. Pero ito ang sinasabi ko once and for all, dahig. Merong tama, merong mali. You have to take a stand kung mali. Kung mali ang ginagawa, paalam nyo. Kasi akala niya, sunod-sunuran kayo sa kanya eh. Pag mali yung ginagawa niya, putang ina, bayaan mo siya. Do not disturb the person while he's committing mistakes. Ika nga. Let him commit more mistakes. Huwag niyo siyang pansinin. Pagka ba hindi niyo pinansin yan, hihinto ba ang mundo? Kung sa Aldo, hindi niyo binasa yung mga comment niyan. Nawalan ba kayo? Hindi kayo magkakaroon. At hindi rin kayo mawawalan. That's why he gets away with it. Kaya nga kailangan na magwala You have minsan to eh. take a stand. That is Ma'am, ito hindi kailangan magwala because sabi nga nila, do not make decisions when you're mad. Oo, kasi magmumukha talaga kayong chipipay. Hindi, totoo to di ba lagi ko naman sinasabi sa inyo na when you are mad, huwag kayong basta-basta magdidesisyon. Halimbawa, bibili ka ng bahay. Bibili ka ng bahay kasi visit ka. Nagsisisi ka, sigurado. Magsusugal ka dahil visit ka, maano ka. Sabi nga nila, do not make decisions when you're super happy and do not make decisions when you're mad. Kasi oftentimes yung objectiveness mo, mawawala yun. So kailangan neutral ka. Kapag kayong kalmado ka, isip kang maigi, doon ka mag-decide, doon ka magsalita. Kapag ka may natanggap kang text, uminit ang ulo mo, pahinga ka muna. Balikan mo ulit yung text. Sa pangalawang basa mo ng text, sigurado ako hindi na siya ganun kapangit. Ganun talaga yon. Kasi pag mainit ang ulo mo, nakatanggap ka ng text, feeling mo, wala naman emotion yung text. Feeling mo, inaaway ka. Oo, kasi nga, yun yung dinidictate ng utak mo. So ngayon, magre-react ka. Magre-reply ka, magugulat, ha? Ba't ganito yung reply? Nakasakit ka ng tao nang hindi mo namamalayan kasi nga galit ka. So dapat, kaya sa susunod, pag may mga natanggap kayong message at uminit ang ulo nyo, pahinga, magyosi kayo, 5 minutes balikan nyo, basahin nyo ulit. Pag nabwisit pa rin kayo, ayan, awayin nyo na. Pero yung instant, yung impulse, kung tawagin yung impulsiveness. Halimbawa, meron akong nakitang isang bagay, oy, biling ko to. Bugs. Sale. Nakatipid ako 50%. Pag uwi mo ng bahay, puta, iniisip mo, saan ko gagamitin tong binili ko? Tangina, instead na kumita ka, instead na nakatipid ka, hindi, gumastos ka ng 50%. Sabi mo, hindi, nakatipid ako 50%. Tanga, naglabas ka ng pera, paano ka nakatipid? Nakatipid ka kung hindi ka bumili. Gets nyo? That's impulse. Dapat pinag-iisipan muna natin bago natin sabihin. Dapat pinag-iisipan muna natin bago natin bilhin.
Dapat pinag-iisipan muna natin bago tayo mag-react. Oo, do not make harsh decisions or do not make important decisions when you are mad, sad, and happy. Tira tayo rito, all because of him. Hindi, walang right. Diba? Ganyan mga taong walang Tama o mali. Diba? My goodness, food. Kakayahan tayo. Oh my gosh, food. At saka, Sinisira na yung birthday ng kaibigan niya. mami naman, no? Sinisira niya yung birthday ng kaibigan niya. Eh, yung kaibigan nga niya, hindi nagagalit eh. Si Alvin nga, hindi nagagalit eh. Bakit kayo mas nagagalit pa kay Alvin? Ba't dinidiktahan niyo yung desisyon ni Alvin? Ay, kayo talaga oh. Kawawa naman si Alvin, birthday na niya. birthday, oh. Tama Hindi ko naman. maintindihan. No, but Hindi ko alam, ganun pala ang nangyari. Busy yung tao. Alam nyo ba yung live niya na 5 oras? Putang ina, sinong loko-loko manonood 5 oras na live? 5 oras mahigit yung live ng tao na yan. Busy siya dyan. Tapos nadamay pa siya. Birthday niya pa. Hindi na nga kayo nagregalo. Nakikain na kayo. Inaway nyo pa. pero wag ka naman plastic. He's really your best friend. Take a stand. Hey, can you Nadamay na siya. He's your best friend. Huwag mo naman ako idamay dyan, sir. Kung may away kayo, pinost ka niya, hindi naman niya sinabi doon na this post is care of Alvin. Hindi naman. Kawawa naman yung tao. Yun yung sinasabi natin. Alam natin yung pinanggalingan. Si Aldo talaga may kasalanan. Tuwan-tuwa yung isa ngayon dahil nakapanira na naman siya ng mood. O, tas ngayon yung may birthday, yun ang aabalahin nyo dahil wala yung tao dyan. Wag naman gano'n. Kawawa naman. stop? Hey. Attorney, stop. Kasi yung binalastin. I didn't know. Kung hindi siya sumigaw, hindi ko Ako malaman. kasi, pero Di alam nung isa siya. Hari naman. Be the bigger person. Ano ka ba naman? International lawyer ka tapos ibinubunton mo sa iba yung galit mo. Sir, I respect you and I hope na you will also understand where I'm coming from. Walang gulo kung hindi kayo nagpapa-apekto. Diyos ko naman, ang tagal na natin nakikipagbardagulan sa mga dilawan. sinasabi ko kasi, huwag ka nang magpapaka-plastic, Uy, right or kasi wrong. yung plastic. Tell Oh, tapos sasabihan mo pa, wag ka na magpapaka-plastic. Putay na. Birthday ko. Kumain ka. Tapos sasabihin mo, plastic ako. Ang tokwa naman, oh. Miski ako, magagalit ako dito eh. Alam mo, sabi ko nga sa inyo, gusto kong bigyan. Gusto kong bigyan si si Alvin ng TikTok Award. Bakit? Ang kalmado niya. Mantakin mo, hindi siya nagalit, hindi siya nakipag-argue, konting sagot lang, nirespeto niya si Harry kahit na pwede niya nang bembangin si Harry dyan sa mga pinagsasabi ni Harry. Pero dahil naka-live siya at siguro respeto sa kay Harry at sa mga tao dyan and respeto sa okasyon, sabi niya, I rest my case. Nagda-vlog yung tao na nanahimik tapos biglang boom, napatingin ka sa kanya, nagalit ka, Harry. Ano ka ba naman? Sir, wag naman ganun. Ang tanda-tandaan nyo na eh. Professional kayo, naging spokesperson pa kayo, tapos sa mga ganyang petty na away, apektado ka. Mantakin mo yung buhay mo nga rito sa Pilipinas, ginugulo na eh. I mean, of all people, ikaw yung pinakasanay sa oppression. Dapat yung mga simpleng inisa na ganyan, away bata, hindi ka na nagpapa-apekto. us, do you think what he's doing is correct or not? I'm trying to talk to him kasi nga, Hindi siya magsasabi, hindi naman siya korte. Hindi siya magsasabi kung tama o mali yun. Besides, life decisions yun. Life decisions yun ni Aldo. Bakit kay Alvin yung itatanong kung tama o mali yung ginawa ni Aldo? So, in on the spot nyo naman siya. Nananahimik yung tao, may sas pa siya. May happy birthday sas pa siya. Hayop na yan. this is not good kasi hindi naman pala humba. Humba nga eh. Chance to talk to Humba, him. may nakalagay. Humba. Kaya nga, hindi pala humba. Let me talk to him. Hindi pala humbay kinakain spaghetti. Utangin na niyan, oh. Ito naman si Coco Locoy kasi, spaghetti, hindi humba. There's right and there's wrong. And I'm encouraging everyone. Take a stand. Shouting like No, that. no. Oh, tama si Alvin, wag mo ako sinisigawan ng ganyan. Nanahimik ako dito, sinisigawan mo ko.
Di ba? Do you now understand yung mga nangyayari? Hinihimay-himay natin ha. O, ito pa. Intimidating I you. can make a stance without shouting. Well, I can make a stand without shouting. Binabastos nyo naman yung tao na nanahimik dun eh. Kung porkit hindi sumasagot eh. Inaabuso nyo. okay, take a Don't stand then. intimidate me. Ako kasi yung sinira. Ako kasi Tama. O ikaw yung sinira, Harry. Di sana, hindi ka nagagalit kay Alvin. Kay Aldo ka magalit. Siya pala sumira sa'yo. Ba't si Alvin pinagdidiskitahan mo? Kahit kaibigan, kahit nanay niya pa yan eh. Di ba sabi nyo nga kay Bongbong Marcos, yung kasalanan ng tatay, hindi naman kasalanan ng anak? Ganyan ang sinasabi mo nun eh. Remember, Harry, nung kinakampanya mo si Bongbong, tapos sinisingil natin never again yung tatay niya, anong sanabi mo? Ang kasalanan ng ama ay hindi dapat maipasa sa anak, eh di lalo na yung kaibigan. Yung kasalanan sa'yo ni Aldo, hindi mo dapat pinapasa kay Alvin. Anak ng tinapay oh. Tama na. I care if you're intimidated Hey! by me. Yeah, exactly. Hey, attorney, I'm Alvin, just tama telling na. you. It's his birthday, so please stop. Diba yung mga tao na nandiyan dyan, nabibisit na sa'yo, Atty. Ari. Sir, tama na. Birthday ng tao. Nagsiselebrate tapos gusto mo ikaw yung may spotlight. Emotions mo yung isipin natin. Alam mo, nung nasa KOJC kami, nung nasa siege kami sa KOJC, ganyan-ganyan yung pakiramdam namin. Binubugbog yung mga taga KOJC. Nandoon kami. Nakikipag-away kami sa mga pulis. Tapos biglang dumating yung mga media, nagsusumbong kay Torion, inaapi daw sila. So, putang ina, sabi ko dun sa taga-media, huy, binubugbog kami 16 days na. Tapos putang ina yung emotions mo pa yung ino-nurture namin. Tapos aalagaan pa namin kung ano yung nararamdaman mo. Hindi naman ikaw ang bida rito kundi yung mga taga KOJC. O kaya ito, nag-step in si ate. Wait naman, birthday ng tao, may okasyon tayo. O tinan mo, aawayin niya yan. But I was the one blasphemed. I know. You were the one blasphemed. O edi, puntahan mo yung tao. Ipako mo sa krus. Pero wag dyan sa okasyon ng may okasyon. O kaya gawin mo sa birthday mo, birthday ng nanay mo, birthday ng ate mo, ganun. Pero wag sa birthday ng may birthday, sir. Ayan yung sinasabi natin na nakakababa na yung respeto. Dapat kasi talaga pagkagalit, kalma, huminga ng malalim. Don't tell me to stop. O, don't tell me to stop, anak ng tinaw. O ikaw na bida. O na magaling. Tignan mo. Papaano ka irirespeto kung wala ka ring respeto? Gusto mo ng respeto tapos ayaw mo makinig. Gusto mo pakinggan ka tapos ayaw mo rin makinig. Anong tawag sa'yo pag gaganyan ka, sir? I have the highest respect kay Harry Roque. Nire-respeto natin yan. Malaki ang naitulong sa bayan yan. Nagre-react lang tayo dito sa kanyang manner. Oo, alam ko naman na wala siyang pakialam. Wala rin akong pakialam. Oh, pero magsasalita pa din ako dahil karapatan ko yan. I was the one blasphemed. I was the one. Mag-please ka na mag-please. Ako ang binastos. Oh, di ba? Bastos siya, oh. Nagpi-please sa kanya. Mag-please ka nang mag-please. Oh, so ibig sabihin, Harry, immature. Napaka-immature mo dito, sir. Gusto natin na patas lang tayo. Pero sa pinakita mo dito, wala. Oo. Plain immaturity. Mami, magkano yung humpa na yan? I'll pay 10 times that No, amount. you're my son. Birthday kasi na is as long. Pati nagluto ng humba, pineste mo pa. Gusto mong bilhin yung humba niya, hindi naman niya pinagbebenta. Sana nagluto ka rin ng humba mo. Lahat naman kumakain sa humba. Grabe! You have to condemn what is wrong. Yun ang sinasabi ko, no. There are things that are right, there are things that There are things that are right and there are things that are wrong to you. If you want to condemn the wrong, then condemn it. But do not push people, do not force people to condemn yung wrongs na sa'yo ang mali. Na sa'yo ang patama. Hindi ba? I-condemn nila yung mali para sa kanila. Sino ka para utusan sila? Na kondinahin nila yung nakasakit sa damdamin mo.
Hindi ba nagsaselebrate sila dyan? Nagsasaya sila dyan eh. Kung hindi ka nagpunta dyan, di sana hindi sumakit yung damdamin mo. Wrong. Take a stand. Wala naman nakauso. Take a stand. Bakit hindi na sumito? My God, gulo na naman. Ito talaga si no comment. Bakit yan? Right or wrong. I'm telling you, take a stand on what is right and Ba't si Alvin ang, di ba naman yung nagsasalita, ba't si Alvin ang tinitira mo? Hindi naman kasalanan ni Alvin yan. Hindi, ako doon din ako sa posisyon na yon. Sana hindi si Alvin. Kung may problema kay Aldo, hanapin nyo si Aldo. Siya yung murahin nyo. Pero yung birthday, yung nagbe-birthday, nagsiselebrate, tapos inagaw mo yung ilaw niya, gumawa ka ng eksena, sinuot mo yung gown, sinuot mo yung corona, putya, ibang ano yan, ibang usapan na yan. Hay nako, sir. Medyo, ano talaga, as much as gusto kong gumitna dito, sa nakikita ko, parang alam ko na kung bakit hindi na magiging maayos yung mga tao dyan sa dahig. Oh. Before may hope pa ako, I tried talking to yung mga nagkakasamaan ng loob. Actually, kinausap ko pa nga si Jazz, these people love you. Nasaktan lang din sila kasi bigla silang nawala sa eksena. Tinry ko eh, yun ang alam ko na kung bakit magulo. At mukhang alam ko na kung sino nagpapagulo. Kayo na bahalang humusga kung sinong magulo at sino nagpapagulo. Oh, yung away nung dalawa, away ni Harry at saka ni Aldo. Oh, yun ang problema. Oh, at hanggat hindi naayos yan, which is feeling ko hindi na maayos yan, walang pag-asa to. Sarah, wag kang ganyan kasi hindi mo kasi naiintindihan ang nangyari. Nagkasayahan dito, tapos si Aldo biglang nag-post doon na kinakain na lang yung mamba niya. Parang nambabasag ba? Yung tama ka, Ate Cecil, nambabasag si Aldo, nabasag kayo. So nanalo si Aldo dito, sa totoo lang. Congratulations, Aldo. Sinira mo ang araw nila. Oh, alam ko naman hindi mo sinasadyang masira ang araw ni Alvin, pero wala kang pakialam, wala ka rin pakundangan din. Kahit na birthday ni Alvin, putang ina, talagang dinamay nyo pa. Oo, kaya ayan, si Alvin ang binugbog sa araw ng birthday niya dahil sa humba at saka spaghetti. Parang nambabasag ba? Bakit nang kasi nagkagulo na? Ikaw naman, Geraldine, pag may nabiktima, hayaan mo magsalita yung biktima. Sir, ang ibig Kasi pag pinigil mo yung biktima magsalita, you're condoning a wrong. my apology, sir. When I say please stop, because the point is not, pwede naman yan Patay tayo dyan. Oh. Di ba nakakahiya? Oh, nakakahiya talaga. Gusto ko lang din talagang anuhin to. Gusto ko lang din talagang content ito para once and for all. Kasi ako, nagpunta ako doon. Ako, I talk to these people. I've been with these people. And nakakatuwa kasi tinanggap talaga. Ang ganda ng samahan dito. Both sides. Yung sa part ni na Aldo, nila Alvin, nakasama ko yan. Yung side nitong isang grupo, nakasama ko rin yan. Pare-parehas silang mababait. Pare-parehas silang mahal si Pangulong Duterte. Pare-parehas silang matatapang. Ang nakakalungkot lang kasi talaga, may mga sulsol. Oo. Sabi nga si Banat ka, tinatamad na magpunta dyan. Ayoko magpunta doon. Kung ganun lang yung dadatnan ko doon. Sabi ko, pumunta ka doon because it's a privilege. At saka, malalaman ni Pangulo na nandoon ka, matutuwa yun. Kasi, alam ko, nung nalaman ni Pangulo na nandoon ang Banateros, talagang natuwa man takbo. Ang layo ng Pilipinas, nakapunta tayo dyan just to support him. So, mas masosolidify yung relationship na meron tayo with Pangulong Duterte kasi Pangulong Duterte mahal tayo niyan at nirerespeto tayo niyan katulad din ng pagmamahal at
pagrespeto natin eh. Kaya nga sabi ko, pumunta ka pa rin. Pero pag nakikita niya kasi yung mga ganito, nabibwisit siya. Si Banat kasi hindi siya mahilig sa ganyan. Ako kasi, itatry ko pa as much as possible na kausapin. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, kinakausap ko yung mga yan. Nag-message sa akin, si ate kanina, kinakausap ko. Nag-message sa akin yung baklang imbornal. Kinausap ko, tapos biglang binlock ako. Ewan ko kung bakit. Siya ang nauna nag-message sa akin. Wala akong kaalam-alam. May nag-send din sa akin. O, kaya, inano ko. Kasi ang bait ko dun eh. Dun sa baklang kabayo na yun. Hindi ko nga siya kilala eh. Hindi ko nga siya inaano. Nakita ko nga lahat sila nagbablog dun. Nagpasalamat pa nga ako eh. Sa speech ko eh. Maraming salamat sa mga vloggers dito dahil sa inyo, nagkakaroon kami ng lakas ng loob sa Pilipinas. Tapos puta yung pala may sama ng loob si Gago. Ewan ko kung tinitigasan sa akin yung tratado na yan eh. Babae daw siya. Paano naging babae? May lawit. O, sana, Attorney Harry. O, sana po, huwag ka magalit sa akin kasi ito po yung opinion ko. Pag may opinion ka naman, wala naman akong problema siguro. Halimbawa, sasagutin mo tong vlog ko tapos sabi mo mali ako, okay lang. Walang problema. Pero, sinabi ko lang kung ano yung gusto kong sabihin. Kasi yun yung, sa tingin ko, yun yung sa tingin kong opinion ko dyan sa mga nangyari dyan. Ano man yung mga personal na issues ninyo, wala akong paki dun. Basta ang sa akin lang, ang focus natin, dapat nasa mga Duterte. Dapat kung ano yung common denominator natin, doon na lang tayo mag-focus. Kung halimbawa, nagpunta ako ulit dyan, nakita ko yung bakla na yan. Hindi ko nakakausapin yan, hindi ko napapansinin yan. Ano naman pakialam ko dyan, hindi ba? Hindi naman siya pinuntahan ko dyan, putang ina niya. Ang pupuntahan ko dyan si Pangulong Duterte, so suporta ako kay Pangulong Duterte. May trabaho ako sa SMNI para mag-report doon, magre-report ako according sa kung ano yung na-obserbahan ko doon. Pero yung mga galit sa akin dyan, mga inggit sa akin dyan, walang paki sa kanila. Putangin na nila, pag nalaman kung galit sila sa akin, lalo ko silang aasarin. Ganun lang yun. Oo, kasi dito, sinong pikon yun ang talo. Kaya sana, maayos na to. Sana ay marami tayong natutunan dito. Napansin na tayo ng mainstream. Ang pangit nito kapag kayong gobyerno dyan ang nakapansin sa atin na nagkakagulo na tayo imbis na masaya yung kaya nga kayo binibigyan namin kayo ng permit dyan para masaya kayo eh. Tapos nag-away-away kayo. Kung ganun din lang, baka i-disperse kayo dyan. Wala na. Malungkot na si Pangulo pag nawala kayo dyan. Kailangan lagi kayo nandiyan dyan. So please, solid lang tayo. Kung ano man kung ayaw natin sa isa't isa, try unfollowing, try blocking each other. Oh, and then sama-sama tayo doon sa gusto nating mangyari na na si Pangulong Duterte ang focus natin. Okay? Sana ay may natutunan kayo sa vlog na ito. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. Magkita-kita tayo ulit, mga banateros.